bagyo ng Yolanda, diyan lang kami sa bahay. Eh kami naman yung anak kong babae, yung ano ko diyan, kami lang dalawa. Pero takip kami ng planggana, yung batya, yung bahay namin. Palaging nahulog yung mga kahoy dito sa ulo namin. Hindi kami tubig hanggang dito na. Diyos, kay iyak namin. Diyos ko, Lord, buligi kami. Hindi namin in-speak ang Yolanda na ganito lang ang mangyayari. Ang naalala ko, tinignan ko, wala ng mga kabahayan. Nasaan ang aming bahay? Nasaan ang mga ibang nga naiwan dito nga hindi nag-evacuate? Lahat ng bahay na nag-iba. Umiyak ako. Disaster mitigation. Oo. Anong disaster mitigation? Di ba nasa rin kita nga? Kahapon, nagkaroon kami ng DRR training. Sa first day is pagpapakilala sa kanila kung ano yung batas na nakapaloob sa DRR, which is yung RA 10121. Kasi ang DRR intervention ng HelpAge International Cause, mayroon siyang iba-ibang stages. So first stage is more in orientation, yung mga DRR concepts and terminologies. Mga farmer, vulnerable ang mga baha. Tapos ano pa? Yung natutunan namin sa ngayon, masyadong importante, gaya ng mga information, mga karunungan para sa DRR. Maraming mga importante na nawawalan kapag hindi ka makapaghanda. Bago pa kumadto evacuation, ano yung handa mo? Sunod at mga bado. Bado, tubig, kahoy, at mga... Delta Sierra. Oscar Gold, Delta Sierra. Nagkaroon kami ng orientation, tapos yung katapusan na nga ngayon ay yung drill na. So sa pagdi-drill na ito, dito tinitingnan kung ano yung mga natutunan nila at paano nila ito isasagawa. Nagpatawag ako ng emergency meeting kasi mayroon tayong darating na bagyo. Ang una, may danagad BDRR, pero ginbabali waray la iton, han mga tao, han labis na gihapon ng barangay official. Baga waray la, kay waray pa man ang Yolanda nga nakaghatag, hindako, nga paghipokrat han mga tao nga, kung masugad kadakuhit kalamidad, dako ngayon nga perhisyo, mga properties nga hiton kinabuhin tao. Kinana kamo nga may bagyo yan ang maabot. Ikot kami ng buong barangay, ginawa namin simula Alert 1, Alert 2, then Alert 3. Pwede pa sabot ang munisipyo. Alert 1 na kita. Yung dilaw na flag ay para sa Alert number 1. Maghanda sila ng mga dadalhin nila sa evacuation center. Kung sakaling lumakas, pipick upin na sila ng mga service para evacuation center. Sunod yung sa alert number 2, ang color namin ay orange. Sinasabi sa mga tao na ready for pick up na sila, kailangan nakahanda na rin sila. Yung red, yung signal number 3 na talaga, nasa evacuation center na lahat ng mga tao. In terms na may mga sakuna na dumarating, prioritize po natin ay yung mga elderly, yung mga pregnant women, PWD, at yung mga bata. Tapos, pagdating sa evacuation center, bibigyan sila agad ng first aid. Maganda talaga yung actual na makikita nila na ganun talaga ang senaryo, ganun ang gagawin pala. Kung sasabihin lang, ay yung iba niya, pasok dito, labas dito, wala na. Pero samantala, kung nakita talaga nila, at least di nila malimutan na ganun talaga ang gagawin pag merong kalamidad. Ay, na-injury na ay. Adi fracture yan. Wala niyo. With our intervention, we make sure na may representative ng ating senior citizen. Nagko-contribute sila kung ano yung magiging plano ng barangay. Kasi yung mga elderly natin, mayroong mga specific needs yan in terms of medicines, at saka makukonsiderar sila sa panahon ng pag-evacuate. Maaram na kita kung mag-aano kita. So yung HelpAge kasi talagang ipinarealize nila sa amin na ang mga matatanda
ay may kakayahan pang tumulong at tulungan din ang sarili nila. At parang it's a realization also for them na importante pala ito. Dapat pala ito bigyan ng pansin. So pagpakita natin kalugarin mo. Okay, thank you. Tikang mahanganhi ang hampagbulig ining help age kose para maghatag hin informasyon kung magaano ang kalagsan kung oras hing kalamidad. Ininabag-o an akon pananaw han mga may edad na nga an hamulupyo. Nga kaya akus pangayan nira in pagbulig, paghatagin warning, paghatagin serbisyo nga makakasalbar pa hing kinabuhi. Itong kung hindi sa help aids, kasi wala kami maasahan na magtuturo sa amin. Pero ngayon, alam na namin kung anong magagawa namin, kung saan kami paroon, kung mayroon ng mga sakuna, ano ang gawin namin. The elderly, I realize that they still have the capacity. They can still do something for the community. Na-realize ko din na sa pamamagitan ng training na ito ay nagbubuklod-buklod yung mga tao at nagkakaroon din ng mga initiative. Kanini nga pastor, nahibo yun, pininta kasi nila. Yes. Salamat ako talaga na mayroon akong natutunan. Palagi kaming preparar. Salamat talaga. Very happy. Mayroon pala nagmamalasakit. Mayroon nakapokus sa amin sa mga senior citizens. Maraming salamat.